To begin, may we now hear the opening statement of Attorney Bukoy. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ito tayo, nagkakaugnayan na naman. Kung inyong maaalala, nung pinakauna ho ako nagkaroon ng media briefing, binanggit ko na tayo ay nahaharap sa isang katangi-tangi na proseso. Ito yung impeachment at binanggit ko kung bakit ito katangi-tangi. Ngayon ho, yung ganong feature na katangi-tangi ay nagpapatuloy. Katangi-tangi pa rin sapagkat ayon sa nilahad namin, sa isinumite namin na motion for reconsideration. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglahad ng panibagong doktrina ang kataas-taasang hukuman. Yung iuna po naming inilahad na sa paningin namin ay hindi naaayon sa factual or sa katotohanan at hindi naaayon sa saligang batas, ay ang konklusyon ng hukuman na sadyang pinabayaan or neglected or tahasang hindi inaksyonan yung unang tatlong impeachment complaints. Mali po yun. Hindi po yun totoo sa aming pananaw. Pangalawa, katangi-tangi na feature uli nung nasabi kong desisyon na ayon sa aming motion for recon ay yung 1-year bar rule na ayon sa desisyon ay nilabag ng mababang kapulungan. Ang amin hong posisyon, hindi ho namin nilabag yung 1-year ban rule. Ayon sa desisyon, yung tatlo na naunang impeachment complaint ang nagsimula ng 1-year bar rule. Pero sa amin pong diskusyon, ang kabaligtaran po. Yung ika-apat na impeachment complaint na naging articles of impeachment dahil yan ay bineripikahan at nilagdaan ng 215 members ng Kongreso or way beyond the threshold of 1/3. Ang nag-trigger, yung ika-apat ho na complaint, ang nag-trigger ng 1-year bar rule. Pangatlo ay dahil daw nilabag ng mababang kapulungan yung right to due process ng pangalawang Pangulong. Dahilan, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para dinggin bago na i-file yung articles of impeachment. Ngayon ho, with due respect to the Supreme Court, nasa saligang batas na yung affording due process, which is, ano ito? Yung trial sa Senado. Ang due process ho is simply said, the right to be informed of the accusation and the right to be heard. Yan ho ay matutugunan sa trial sa Senado. Naka-built-in ho yan sa konstitusyon. Pang-apat, sa kauna-unahang pagkakataon, naglahad ng mga ibang rekisitos ang hukuman kung ano ang dapat na ginawa ng mababang kapulungan. Kabilang na po dito, dapat daw may collective deliberation ang lahat ng miyembro ng mababang kapulungan. Dapat daw iniutos din na dapat pati ho yung evidence gathering dapat ilalahad din. Pangatlo, dapat daw merong standard of proof. Dati ho wala lahat yan. Sa amin hong paniniwala, wala ho yan sa konstitusyon. And finally, yung kanilang retroactive effectivity nung panibagong doktrina na ito na dapat sa amin, ang amin hong argumento sa MR, motion for recon, dapat ito ay sa hinaharap prospective, hindi retroactive. Ang bataso parate pasulong, paabante, hindi paatras. So, yan po yung main feature. Yan ho ang main arguments na aming inilahad do sa motion for reconsideration. Having said that, para ho magkalinawan tayo, ako po ay handang tumanggap ng inyong mga katanungan. Thank you, Attorney Bukoy. Tina Panganiban Perez from GMA 7.
Good afternoon po, sir. Hi, Tina. Sir, pending pa po sa Supreme Court yung motion for reconsideration ng House. But ano po ang gagawin ng House kung sakasakali mamaya po ay magbotohan na yung Senate para po ibasura yung articles of impeachment? Ito po ba napag-usapan na ng House Prosecution Panel and ano po yung concrete actions? Sa paninho namin ay hindi pwedeng pangunahan ng Senate Impeachment Court ang magiging desisyon ng mataas na hukuman sa aming motion for reconsideration. Bakit? Hindi pa ho naman final eh. Although sinabi ho sa desisyon, executory. Hindi sinabi ng desisyon na ito ay penal. Hindi na ito pwedeng rebisahin. Hindi na ito pwedeng bisitahing muli. Kaya nga sa ating proseso ay pinapayagan ang isang motion for reconsideration na siya namang ginawa namin. Ngayon, ang suma total, dapat ho, ang impeachment court ay magbigay daan din bilang paggalang sa kataas-taasang hukuman. Dapat hintayin nila kung ano ang magiging desisyon ng mataas na hukuman sa motion for reconsideration na pinal namin. Ngayon, sa tanong ninyo, ayun nga lang pala, kala ko may follow-up eh. Yung kung ano po, kung napag-usapan na ng prosecution panel and ano po yung concrete actions? Well, we'll take it one step at a time. Antayin ho muna natin ang desisyon ng Supreme Court patungkol sa aming motion for reconsideration, and then re-revisitahin namin yan kung ano ang dapat naming nararapat na gawin patungkol naman sa magiging aksyon ng Senado. Pero sir, napag-usapan na po ito? Napag-usapan na, pero I don't want to preempt it. Like I said, one step at a time. Thank you, sir. Thank you, Tina. We will take the next questions from Melalis Moras of PTB4. Hi, good afternoon, Attorney Bukoy. Just to be clear lang po, yung terminologies, kanina medyo napahapyawan nyo na po. Pero ang binabanggit kasi ng ibang senador nga din, ay yung term dun sa naging desisyon ng SC na immediately executory. So ano po bang pagkakaiba ng immediately executory at final and executory? Pag immediately executory, pwede nang ipatupad. Subalit, hindi pa siya pinal. In other words, may leeway. Kung pinal at executory na, tapos na ang boxing. Diba? Subalit, intentionally, hindi sinabi ng Supreme Court na final and executory. Sinabi lang, executory. Kung gustong gawin ng mga partido, gustong sundin, pwede. Pero, meron pang tsansa o pagkakataon na pwedeng ma-revise. Kaya yun ang pagkakaiba. Opo. Given that, Attorney Bukoy, ibig sabihin po ba, magsasayang lang ng oras yung Senate kung magdedesisyon sila ngayong araw, given na pwede pang magkaroon ng pagbabago sa desisyon ng Supreme Court? Tama ho. It will only show na nagmamadali sila talaga. Ngayon, nagmamadali sila na tapusin. Samantalang dati, yung forthwith, hindi sila nagmamadali. Malinaw naman yung forthwith. Pero bakit ngayon, iba yung kanilang gustong mangyari? Gusto nila, tapusin na, i-dismiss na. Ngayon, ayon sa mga balita, may ilang senador na titindig upang magkaroon ng debate sa plenaryo ng Senado para ipakita na mali itong gagawin ng Senado. O at least, ayon sa ilang senador na nagsalita na gusto nilang tapusin to. Okay. Panghuli na lamang po for me, Attorney Bukoy, ano lang pong mensahe ng House Prosecution Panel at even ng Kamara sa mga grupo na patuloy na, ngayon ang dami nang nagrarally sa labas ng Senate at sa mga grupo na patuloy na nakikipaglaban para matuloy yung impeachment trial? Kami po sa House Prosecution Panel, meron ho kaming sariling pamamaraan na itaguyod o depensahan ang saligang batas. Partikular, ang pananagutan, accountability. Kami po ay tumatahak sa
legal na proseso. Ang ordinaryong tao ho, gaya ng civil society na nagrarally ngayon, na nagpoprotesta, yan ho ay kabilang yung kanilang freedom of expression. Kabilang dyan yung kanilang freedom to assemble, to air their grievances. May nakita sila na pagkakamali, ang Senado, parang kami, pero ang kanilang pamamaraan ay naiiba sa amin. Pero lahat ito, nagtutugma. Dahil iisa yung ating intensyon iisa yung ating objektibo. Ituwid ang mali. Salamat din. With the indulgence of Marian Enriquez from TV5, can we allow Gab Lalo to ask his related questions to Mela? Na-portwid ka. Sir, follow up lang sa tanong ni Mela. Kasi sabi niya, sir, executory yung sa Supreme Court. Ibig sabihin, pwede naman talaga within the bounds na i-dismiss na ng Senate. Yes. Within the bounds na sundin na. Pero gaya ng susog dun sa katanungan niya, hindi pa pinal Sundin nyo ngayon, ipatupad ninyo ngayon, may chance na mabago yan So tama siya. Aksaya ng panahon. Sir, ang ibig sabihin ba ito, kung sakali lang, medyo theoretical kung sakaling i-dismiss nga or ibasura ng Senado yung impeachment, tapos nag-decide ang Supreme Court eventually na babalik rin nila yung una nilang desisyon, pwede pa rin i-reconvene yung impeachment court? Of course. Kasi, ibig sabihin yan, buhay pa rin yung articles. Kung babawiin ng Supreme Court yung kanilang naging desisyon, matapos naming mailahad yung argumento sa motion for reconsideration, gaya nung nabanggit ko, yung 5 punto sa aking opening statement. May pagkakataon. Because kami ay naniniwala na ang mga hukom po, tao rin sila na maaring magkamali. Na pag nailahad sa kanila kung ano talaga yung nangyari, yung factual, maliliwanagan sila. Kami po ay hindi pumupuna by virtue of the motion for reconsideration. Kami po ay tumatawag ng pansin ng kataas-taasang hukuman. Yan ho ay pagtupad sa tungkulin namin bilang mga abogado, bilang mga mamamayan. Kinikilala namin na maaring nagkaroon ng pagkakamali. Ngayon, kung mailahad namin yung factual na basihan at ano yung mga legal basis, umaasa kami na tutugon ang kataas-taasang hukuman. Salamat. Sir, Thank you, Gab Lalo from Philippine Daily Inquirer. Marian Enriquez from TV5. Sir, clarify ko lang po yung kanina kasi sinabi nyo nga po, may decision na pero hindi pa final. Kaya yung impeachment court, dapat magbigay daan din sila bilang paggalang sa SC, nahintayin nga muna kung ano yung magiging decision tungkol sa MR. And sinabi nyo rin po na executory, pwede naman din nilang gawin ito. Kung pero gusto nila. Kung gusto nila. Pero kung ginawa nga po, no, nag-dismiss na po, binasura na itong complaint, pero meron pa namang MR at hindi pa final and executory, meron bang nilalabag na sa konstitusyon itong Senado? Hindi. Sinabi kasi ng Supreme Court, executory So, ibig sabihin, pwede nilang ipatupad na, pwedeng hindi. Ngunit, gaya ng nasabi ko, bilang pagrespeto sa mataas na hukom para bigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng desisyon patungkol sa motion for reconsideration, dapat antayin nila yung lalabas na desisyon ng Supreme Court sa motion for recon. Wala silang lalabagin kasi sinabi ng Supreme Court, executory Pero hindi pa pinal. Pero sir, bakit nga ba nag-issue itong SC nitong executory decision na gawin nyo na, pwede naman gawin? Kung may MR, meron pa yung chance para Nung inilabas yung desisyon, wala pang motion for recon Ang desisyon ng husgado, nagiging pinal. Makalipas ang 15 araw from receipt mula nang tanggapin ng mababang kapulungan yung kopya ng desisyon. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na pinal, final, and executory kasi may 15 days pa Kaya executory lang. Ngayon,
kung maalala ninyo, inilahad namin, sinumiti namin yung aming motion for reconsideration kahapon. So ngayon, alam na ng Senado na meron kaming motion for reconsideration na nakabinbin sa kataas-taasang hukuman. Kung wala kaming ipina-file pa, although technically we have until the 10th para isumite yung motion for recon. Pwede pa lang sabihin, wala pa namang motion for recon eh. Meron na ngayon eh. So with more reason, they should be cautious and afford the Supreme Court the opportunity to decide on the motion for recon. Sir, yesterday kasi yung SC nag-reiterate pa na yung impeachment decision daw immediately executory nagpasa na kayo ng MR. Bakit pa kaya nila kailangan gawin yun? Walang pinagbago ang sitwasyon with or without that statement. Wala namang pinagbago eh. Kung ano yung sitwasyon nung lumabas yung desisyon, promulgated July 25, I think, hanggang ngayon, walang pinagbago na sitwasyon. That press statement did not make any difference. Sir, si mamamayang Liberal Party's Representative Leila De Lima, sa isang interview po, sa isang show last week, meron siyang sinabi na matapos nga po yung desisyon ng mga hurado ng Supreme Court, pwedeng sila rin po mismo may face impeachment. Sabi po niya dito, ayoko po sana mabanggit ngayon lang, we can initiate or any interested party can initiate impeachment process against these justices themselves. Ayoko po sana, but that possibility or probability ay nandyan. Na, anong comment nyo rito? Napag-uusapan ba ito? Hindi ho namin napapag-usapan yan. Siguro mas mainam na ang tanongin ninyo si Congresswoman De Lima. Siya lang ho makakasagot niyan. Ayoko hong manghula. Ayokong tumugon sa isang hypothetical question. Gusto kong tumugon kung ano yung actual na sitwasyon. Kayo, sir, sa House Prosecution Team, napag-uusapan niyo po ba? Hindi ho. Thank you, sir. Thank you, Marian. Ganes Capanti from GMA Online is now recognized. Sir, good afternoon Hi. po. Sir, yung question ko about kay Attorney Francisco, siya yung petitioner dun sa Francisco V. House case. Yes. Nag-issue kasi siya ng statement backing the Supreme Court decision. And he said, the House acted in bad faith dun sa unang 3 impeachment complaints kasi the House took a while before deciding na i-archive na lang ito. How do you respond dun sa kanyang phrase na it was an act of bad faith? Thank you. Coincidentally, yan ang kanyang naipahayag. Like I said, coincidentally, kasama ho yun doon sa aming factual na aligasyon na kung saan sinasabi namin na walang violation yung paglingap ng 3 impeachment complaint bago ito inirefer sa speaker to be included in the order of business. Bakit ho? Walang paglabag sapagkat ang Kamara has 10 session days to include the complaint or complaints in the order of business. Ang impeachment impeachment process ho, hindi ho yan first to file. Dapat ho, meron diskresyon ang Kamara kung alin ang impeachment complaint ang may sustansya. Otherwise, yung first to file na susundin, unahan lang sa draw. Kahit na napaka-whimsical, kahit na sham yung complaint, if only to defeat a legitimate impeachment complaint. Ngayon, babalikan ko yung sinabi ko na yung 10 session days to include the complaint in the order of business, in-acknowledge ng Supreme Court yan sa desisyon na pumasok yan sa 10 session days kasama na yung ika-4 na impeachment complaint. Ngayon, I will stretch the explanation. Noong ipinasa yan, hindi nagkaroon ng referral na yung unang 3. Sapagkat, ayon sa desisyon ng Francisco, na inulit ng Supreme Court sa Gutierrez case.
na hindi yan unahan. No priority yan. Hindi priority yan or preference. The House has the discretion. Pwede yung sabay-sabay, lilingapin lahat, sabay-sabay i-refer. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon ng nasa order of business, binanggit yung agenda. Ang unang binanggit ay yung 3 na impeachment complaints. Pero binanggit din, ika-4, yung 4th impeachment complaint na meron 215 signed and verified signatures. Signed and verified by the members of the House. So ano nangyari? Dahil meron ng at least 1/3. It's way beyond the threshold, no, of 1/3. Dahil meron na nito, and ayon sa konstitusyon, ito na yung articles of impeachment. So hindi na kinakailangang na supersede nung 4th yung 3 naunang impeachment complaints. Dahil ayon sa konstitusyon, and this shall constitute the articles of impeachment itself. And this shall be referred or transmitted to the Senate, and trial shall forthwith proceed. So na-overtaken. Ang nag-trigger ng 1-year bar rule is the 4th impeachment complaint, hindi yung 3. So wala hong abuso ng proseso. Walang abuso. Dahil hindi ho naman na-initiate yung first 3. Nung inirefer itong 4 na complaints sabay-sabay, which is within the discretion of the House, and as affirmed in the Gutierrez case, yung kay former Ombudsman Merceditas Gutierrez, dahil meron ng more than 1/3. So ito na yung articles of impeachment. Kung inyong maaalala, nasa saligang batas, kung itong 3 ay na-refer sa Committee on Justice, assuming na na-refer to, walang 4th impeachment complaint. Yung 3 lang. Pag na-refer yan doon, yan yung magti-trigger. Isa doon sa 3. Okay? Isa sa 3 ang magti-trigger. Ito ho, hindi. Ang nag-trigger is the 4th. Kasi yung to overcome yung recommendation ng Committee on Justice. Kunyari, sinabi nila, ito yung aming report. Ito recommendation namin. Dapat ibasura. The House needs only 1/3 vote either to affirm the report or to overrule. So 1/3 pa rin is the magic number. So ito, yung 4th impeachment complaint, more than 1/3. So bakit pa tayo magpapaikot-ikot? And ayon sa konstitusyon, ito na yung magti-trigger ng 1-year bar rule. Thank you po, sir. Yan lang po on my end. Thank you. Thank you, Leonesca. Earl Tobias from IBC 13 is next. Good afternoon po, Attorney Odi. Sir, here po. Oh, sorry. Hi. Attorney, balik lang ako doon sa desisyon ng Korte Suprema na it being not final and executory. Ibig sabihin po, kung ano man ang maging desisyon ng Senado ngayong hapon, hindi rin yun final dahil nga meron pang nakapending na motion for reconsideration. Correct. It cannot be final. Why? What if the Supreme Court agrees with us and grants the relief of the motion for reconsideration? So, hindi pa rin final. Dahil sinabi nila sabi ng Supreme Court, binasura ng Supreme Court ang impeachment complaint. Hindi pwede naman sabihin nila, ito susundin nila dahil ibinasura. Tapos later on, pag nag-reverse ang Supreme Court, hindi na susundin. Sinunod nyo in the first instance na dapat kung ano decision ng Supreme Court ngayon sa MR, sundin nyo rin. Follow-up, Attorney, ibig sabihin din, kahit anong maging desisyon ng Senado mamaya, ng Senate Impeachment Court mamaya, may pag-asa pa yung impeachment case versus VP Sara Duterte at hindi patay yung articles of impeachment. Correct. Tama. So, dahil, gaya ng nabanggit ko, pwede pang bisitahin muli ng Supreme Court yung kanilang desisyon Pwede nilang i-revisa Pwede nilang bawiin, pwedeng baguhin. In which case, kami ay umaasa na babawiin, wala yung ginawa ng dismissal sa Senado. Gaya na sabi ko, hindi pwede susundin nila ngayon dahil sinabi ng Supreme Court, ibasura yan. Tapos later on, pag nagbago yung Supreme Court and sinabi na ituloy yan, hindi nila susundin.
Hindi pwedeng ganun. Sinunod ninyo in the first instance, sabi nyo, you defer to the Supreme Court. You should also defer to the Supreme Court sa ganitong pagkakataon na irebisa ng Supreme Court yung kanilang decision. Sir, parehong topic pa rin. Paulit-ulit nang nabanggit ng mga legal luminaries nitong nakaraang mga buwan na there's a reason why in the Constitution it is exclusive within the House of Representatives to initiate at mag-angat ng isang impeachment complaint. Yes. Pero sir, given din yung nasabi nyo na implications at tila mga bagong rules na dinagdag ng Korte Suprema sa ngayong kaso ni VP Sara Duterte sa kanyang impeachment trial, pinahihigpit po ba ng Supreme Court bigla ang pag-i-impeach sa isang opisyal at ano pong implikasyon nito sa pag-hold accountable sa mga opisyal ng bayan po? Iyan ho yung aming isang argumento na napakahalaga. Dati ang impeachment po ay simple pero sagradong proseso. Ang ating konstitusyon, ang ating saligang batas, hindi mo kailangan ng abogado para maintindihan ito eh. Plain language yan eh. Napakasimple. Kahit di abogado, maintindihan mo yan. Sa nangyari ho, sa desisyon ng Supreme Court, at ito po ay ayon sa aming motion for recon, may mga isinusog na mga requirements na lalong nagpahirap. Okay? Nagpahirap sa impeachment. Dadaan ka ngayon sa butas ng karayom para mapanagot ang nagkasalang public official. Dadaan ka sa butas ng karayom. Kasi kahit doon, sinabi nila, number one, there should be a collective deliberation. Meaning, dapat ang plenaryo mag-usap, magdebate to consider. Pangalawa, dapat i-annex mo yung mga ebidensya mo at bibigyan mo lahat nung kopya nung ebidensya mo, pati na nung articles. Pangatlo, ang sabi nila, there should be a standard of proof na wala sa konstitusyon. More importantly, or equally important, I must say, ang sabi ng Supreme Court sa desisyon na we argued against, na may kaukulang paggalang, yung reasonable time, hindi sinabi ng Supreme Court kung ano yung reasonable time. Ang sinabi lang sa desisyon, we can review yung reasonable time once you have done it. So, humira po talaga. I'm sad to say. Yung accountability po, nawala ng ngipin. Kung ito po, susundin natin, o susundin, ang naging desisyon ng Supreme Court. Nasa MR ho yan. Attorney, katanggap-tanggap po ba ngayon na mahirap mag-impeach ng isang public official? Hindi po. Kasi ho, public office is a public trust. Number one yan, na prinsipyo. Hindi pribilehyo na umupo ka dyan. Kaya nga, they are servants of the people. It's a public trust. Kayo ang nangangalaga ng interes ng sambayanan. Pinagkatiwala sa inyo ang kapakanan ng buong bansa. Pag ito ay trinaydor mo, dapat managot ka. Yan yung purpose ng impeachment. To protect the body politic. Hindi, not to protect the impeachable officer. It is to protect the body politic, ang sambayanan. Meron doktrina. If there is an incongruent interest, ibig sabihin hindi pagkakapantay ng interes ng isang tao kontra sa interes ng sambayanan, the interest of the people should tilt. It should tilt in favor of the interest of the people. Dapat bigyan ng kaukulang pagpapatibay yung interest ng sambayanan, hindi yung iisang tao. Thank you, Attorney. Huling tanong na lang po. Just asking straightly, nalalagay po ba sa alanganin ng konstitusyon ng bansa sa nangyayari po sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte?
Antayin ho natin yung MR. Antayin po natin ang MR. Dahil, for all we know, kami ay, yung aming pagsusumamo sa mga hukom ng Supreme Court ay pakikinggan. Thank you, sir. Thank you po, Kuya. Thank you, Earl. Next is Joy Cantos from Filipino Star ngayon. Good afternoon po, attorney. Sir, bakit nagpapaglit? Nasaan na yun? Okay lang, naririnig ka na. Naririnig pa. Natanggal kasi, sir, yung ano. No, can you speak louder? Okay, sir. Sir, ito, sira kasi nausira. Good afternoon, sir. Sir, speaking on legal comparative analysis, sir, in other countries, they do not interfere in the Congress powers to impeach. With the nexus of event, does the Philippine ruling diverge from the global norms? I have not made any comparative study of global norms. Dahil sa akin ang mahalaga yung atin. I have not made a comparative study, nor have I read any comparative study of impeachment processes in other countries. Pasensya na. Sir, ano po yung... Kaya nagulat ako. Sir, ano po yung chilling effect ng mga judicial biases? Kasi siyempre napoplute yung mga issue ng debt of gratitude at saka yung complexities din po ng potential pitfalls ng impeachment dahil doon sa mga nangyayari po. I won't characterize it as a judicial bias. Hindi ho naman, it's not fair to call this a judicial bias. Kaya ho tayo may proseso eh. Hindi ho bias ang husgado. Gaya na sabi ko, nakita nila yung desisyon ay base sa kanilang pagtimbang ng mga argumento. And that's not biased. Kaya ho yung aming motion for reconsideration ay pagsusumamo para bisitahin muli. Hindi ho judicial bias ang nangyari dito. Sir, with the do you think the impeachment process is still considered the political ramification of to a broader context of accountability po? Nandiyan na yung mga evidence nyo. The impeachment process is first, foremost, and last for accountability. It's for accountability. Ito po ay pananagutan. It is to protect, gaya sinabi ko, para protektahan ang interes ng sambayanan. Thank you po, sir. Thank you, Joy. We will now recognize Krisha Subing-Subing from Philippine Daily Inquirer. Hello, attorney. Hi. Sorry, nanginginig po yung boses namin kasi tapat na tapat kami sa aircon. Kanina pa ako nanginginig dito sa likod. Kahapon po, nakausap ko po si PhilConsa Governor Dindo Garciano po. And ang advice na po sa Senate is for them not to be overzealous in following the SE order kasi ang warning niya po ay baka ito na yung maging huling Senate impeachment court kung masyado silang overzealous in following the order. Kasi the implication of the ruling daw is dahil humirap nga po yung paraan ng paghahanap ng accountability sa mga impeachable officials, dadaan na muna ang lahat ng impeachment complaints sa Supreme Court bago pa umabot sa Senate. Do you share that sentiment, sir? Ito ho, I think ang kanyang mensahe is wag dapat over-legal, judicialization. Tama. Nahuli mo yung gusto kong sabihin. Hindi dapat maging ma-over-judicialize ang impeachment. Kasi sa Constitution, hindi siya it's not judicial, it's a political process with legal implications. So sa ganung punto, tama siya. Do you also see, sir, double standards in how the Senate is acting right now? Yun nga po na dati ayaw nilang, in your words, they were dragging their foot in acting forthwith to start the trial. And now, hindi pa fully resolved yung MR, biglang gusto na po nilang pagbotohan kung anong dapat gawin sa impeachment complaint. Kaya nga ho yung aking pasimuno
katangi-tangi itong proseso natin eh. Kasi pati yung institusyon ng Senado, naging katangi-tangi yung kanilang actuation eh. Yung mga pinagdaanan natin impeachment proceedings before, wala akong ganitong issue. Pag-file nung pag-transmit ng articles of impeachment, nag-convene, nanumpa, nag-trial. Ngayon lang ho naman tayo inabot ng 7 buwan o 8. Kasi December pa eh. Or no, let's count February. So, 6 na buwan. Ngayon lang nangyari. Kaya nga, katangi-tangi. Thank you. Thank you, Krisha. Are there any additional questions from our media friends? Okay, Lenesca, go ahead. Sorry, nakalimutan ko, sir, kanina. Si Attorney Theodorte mentioned the other day na yung right to due process only covers life, liberty, and property. Hindi right to public office. So do you share your sentiments na since hindi yun covered ng right to due process, dapat mag-side sa inyo yung Supreme Court? Thank you. Kasi yung Bill of Rights, yan yung na-cite nung desisyon na si Vice President Duterte was deprived of due process. Kalaki po yan doon sa aming mga argumento sa motion for reconsideration. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yung kanyang pag-upo bilang Vice Presidente, hindi ho yan property. Hindi apektado ang kanyang liberty. Dahil habang nag-i-impeachment, wala naman ditong detention eh. Patuloy siyang manunungkulan eh. Life. Pagka mag-guilty naman siya sa Senado, wala namang bitay dito eh. So, life, liberty, and property without due process of law. Due process of law. Ano po ba ibig sabihin ng due process of law? It simply means the right to be informed of the accusation and the right to be heard. Makinig yung kanyang panig. Gayong nabanggit ko, naka-built-in sa ating saligang batas yung due process, which is trial sa Senado, forthwith. Trial. So, hindi siya na-deprive ng buhay, kalayaan, o pag-aari. Thank you, sir. Any more questions? If there are none, we will proceed to the closing statement of Attorney Bukoy. Sir? Sana po itong katangi-tanging naging feature ng prosesong pinagdadaanan natin ay umabot na sa hangganan. Sana ho matapos na ito. Matatapos ho ito kung pagbibigyan ng Supreme Court ang aming pagsusumamo, ang aming pagtawag sa kanilang pansin, na baka naman nagkamali kayo, hindi nyo lang nakita yung mga inilahad namin sa aming motion for reconsideration. Kung yun ho ang mangyayari, and then, anong aasa natin? Trial shall finally proceed forthwith. Maraming salamat po. Maraming salamat po ulit, Atonio ODZ Bukoy, tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Sa lahat ng mga nandito, maraming salamat po. Magandang tanghali sa inyong lahat.